Isang magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik po sa inyong lahat dito sa aking munting channel. At ito po, ako'y nagbabalik muli sa patungkol sa makina. Ito pong future engine ko ngayon ay ang ProQuip GB460 MVR-FNR. Ito po yung makina ng ProQuip na may transmission. Ang FNR po, ang ibig sabihin ay forward, neutral, and reverse. At ito nga po, katatapos ko lang pong i-break in sa loob ng 20 oras itong makina na to. At bago po buksan ang buong makina ay siyempre tatanggalin muna natin ang langis dito sa kanyang crankcase. Ang amount po ng langis na nilagay ko dyan ay 1 litro eksakto. At ang klase po ng langis ay yung SAE 30 ng Petron or tinatawag na MO30. So ito po, drain muna natin bago natin buksan. At pagkatapos nga nating madrain ang langis sa crankcase, dito naman tayo sa kanyang transmission. Ito po yung nakahiwalay ang chamber niya, so hindi sila pwedeng maghalo. Naka-isolate po itong transmission gear. At ang langis po na ginamit ko dyan ay kapareho lang din ng langis ng main engine ng na nasa crankcase. So ang ginamit ko pa rin po dyan ay ang MO30 or SAE30 gasoline engine oil po. So yan, i-drain din natin syempre dahil bubuksan natin lahat yan para malinis at matanggal yung governor. At makita din natin kung anong specs ng barbula, stroke at ng piston. Kaya ito po, tanggalin natin langis at bago natin kalasin yung buong makina. Pagkatapos natin tanggalin ang kanyang engine oil at transmission oil, umpisa na natin kalasin. Mag-umpisa tayo dito sa harapan. Tanggalin natin ang kanyang blower fan cover na sinisecure ng 5 M6 bolt. Ang kanyang blower fan cover ay gawa sa plastic maliban sa start 3 coil. Isunod na rin natin tanggalin ang kanyang flywheel assembly, flange cap, plastic fan at ang kanyang flywheel. Isunod na rin natin tanggalin ang kanyang flywheel sa kanyang sigunyal sa pamamagitan ng pagpalo ng nut at konting sikwat sa kalikudan ng flywheel. Isunod na rin natin tanggalin ang carburetor at kung ano man yung attachment ng governor dito sa carburetor.
Tanggalin na rin natin ang mga punch rod para ma-access natin na mabuti ang kanyang cylinder head. Hindi nga pala ako nag-iiwan ng punch rod kasi kinakalawang yan pag nasa dagat na pagkatagalan. Tanggalin na rin natin ang spark plug para mas madaling ikutin ang kanyang sigunyal. Tanggalin na rin natin ang kanyang pinakakambyo. Itong kambyo na to nga pala ay DIY lang, ako lang gumawa. At ito nga, umpisa na natin baklasin ang kanyang transmission. Maganda nga palang gumamit ng impact wrench nang sa ganun mabilis magtanggal ng mga tornilyo. Gulat-gulatin na natin ng konti sa pamamagitan ng paggamit ng rubber mallet para bumukas siya. Medyo mahigpit din kasi yan pag hinihila kaya mahirap tanggalin. Kaya magandang tools ang rubber mallet para hindi rin masira yung aluminum casing niya. At mas maganda nga pala na unahin yung tanggalin yung transmission na gearbox bago yung flywheel kasi hindi siya balance kaya tumutuwad siya ng bahagya. Kaya next time, mas maganda tanggalin muna yung transmission gear bago yung flywheel para hindi siya tumutuwad-tuwad. First time ko nga pala magbukas ng ganitong makina kaya curious ako. Kaya gusto kong baklasin lahat para makita ko kung anong laman loob niya. At para na rin sa ating lahat, para sa ating konting kaalaman. Ito, tinatandaan ko mabuti kung anong orientation ng mga granahe niya at kung anong meron doon, baka may mga washer. Kasi first time ko buksan tong ganitong makina kaya dapat matandaan natin kung anong posisyon nila. At dito nga, inumpisa ko ng baklasin yung kanyang pinaka side cover. May mga tornilyo kasi sa loob yan. Kaya hindi mo rin basta-basta matanggal sila ng buo lang ng isahan. Kaya dapat baklasin mo talaga yung transmission niya gearbox para ma-access mo yung mga tornilyo na nasa loob. Yung tinatanggal ko na yan yung peeling pipe ng transmission na gearbox. At the same time, yan din yung pinaka-breather niya. Hindi mo kasi ma-access yung isang tornilyo ng side cover kung hindi mo siya tatanggalin.
Yan nga pala yung governor gear na ating tatanggalin. Tanggalin na rin natin tong governor arm. Papalitan natin ng tornilyo yan mamaya. Huwag mong kakalimutan, merong washer yan sa ilalim pag tinanggal mo yung governor arm. So, tanggalin na natin ang valve cover. Ito nga pala ay naka-hemi head. At iba rin ang klase ng rocker arm nya. Ibang disenyo, mukhang matibay. Ang size nga pala nitong bolt nito na nagsisecure sa rocker arm ay 7mm. Ngayon ko lang tinanggal yung camshaft kasi matigas kanina. Hindi pala naka-top dead yung makina. Kaya ngayon ko lang natanggal dahil may top dead camshaft. Tinatanggal ko na rin yung lifter o cam follower at ang kanyang push rod. Ang push rod nga pala nito ay aluminum. Naka-lash cap nga pala ang mga barbola nito. Tanggalin na rin natin ang kanyang mga rocker arm para ma-access natin ang kanyang mga stud. Gamitan natin ng impact wrench at saka 14mm na socket wrench para mas madali natin matanggal ang kanyang mga stud. Paluin natin ang rubber mallet ang kanyang cylinder head nang sa ganun ay mas madali siya matanggal at nang sa ganun maiwasan din ma-damage o masira ang kanyang cylinder head. Tanggalin natin ang dalawang dowel para hindi mawala. Ang kanya nga palang piston ay merong 3mm pa na gap bago mag top dead, approximately 3mm. Yan yung top dead center nya. Ang kanya nga palang valve size ay 38-34 kaya medyo malalaki. Yan din yung kanyang barbulat, yung kanyang
valve spring. Eto, nabaklas na natin lahat. Kaya alam na natin kung ano yung ibang specs niya. Ang kanyang stroke nga pala ay 69 mm. Tapos ang kanyang piston ay 92 mm. Eto, tanggalin na natin ang kanyang governor gear. Ginagamitan ko lang to ng pin punch para i-push out. Tanggalin natin yung pinaka plastic gear para yung mismong pin niya ay ibabalik din natin para tapalan yung butas, kasi maganda yan dahil naka 4 speed. Tanggalin din natin yung pinaka circlip. Pwede rin namang hindi tanggalin yon, pero para sa akin mas magandang tanggalin para iwas kung ano mga mangyari, baka mahulog yan o ano. Mas magandang tanggalin na lang. Ingat lang din sa pagpalo para hindi matamaan yung pinaka aluminum casing. Tignan nyo lang din, kailangan yung ganun lang din sa dati. Pag binalik nyo yung pin, kailangan ganun lang din sa dati, wag sosobra, wag lalagpas. Kaya maso yung ginagamit ko dahil malapad siya, hindi gaya ng martilyo, maliit lang yung dulo. Baka kasi biglang hindi ko matamaan yung pin, dumulas, tumama sa aluminum casing, madamage pa natin yung pinaka seal. Mahirap na. At ito nga pala yung ipapalit ko dun sa tinanggalan ko ng governor arm. May lock nut yan, kaya hindi yan mahuhulog. Ang size nga pala ng bolt and nut na ginamit ko ay M8 or 8 mm yung mismong thread. Ang diameter niya is 8 mm. Tapos yung haba niya is 40 mm. Saktong sakto yan. Tapos naka-allen na head. Kaya kung mapapansin nyo, allen key yung ginagamit ko. Tapos ang size ng combination spanner na gamit ko is 13 mm. Lahat nga pala ng pwedeng kalawangin gaya ng flywheel, valve cover, flange cap,
At yung pinaka baso ng carburetor ay pinipinturahan ko ng epoxy paint nang sa ganon ay tumagal sa pagkakaroon ng kalawang. Kailangan unahan natin para hindi siya kapitan basta-basta ng kalawang. At ang gamit ko dyan ay ang ultramarine blue na epoxy paint. Maganda yan, tested na namin sa dagat. Hindi siya basta-basta ginakabitan ng kalawang. Mas maganda ito kaysa sa paggamit ng mga spray paint lang. Epoxy paint ang suggest ko na gamitin. Tumatagal talaga siya bago kalawangin. At hindi basta-basta, depende sa pagkakapintura.
Habang pinapatuyo natin yung mga pininturahan natin, ikabit na natin yung mga piyesa na dapat ibalik. Dahil nalinisan na natin yan, yung mga ribaba. Pero sa napansin ko is napakadalang nung mga ribaba o yung remnant ng mga aluminum or kung ano man ang mga bakal na natanggal during break-in time. Ngayon ito, napaka-importante sa pagbabalik ng timing ng camshaft is i-align natin yung marker o dot dito sa camshaft at saka dito sa gear na o granahe ng sigonyal para hindi siya ma-lose timing. Ganon din sa balancer, meron din niyang marker or alignment dot dito sa sigonyal. Dapat pagtapatin lang yon para hindi tayo ma-lose timing. At mainam din na langisan natin yung mga bearing or yung mga granahe bago natin ikabit. Naka pre-oil na siya. Hindi gaya kasi pag wala siyang langis, tsaka lang siya magkakaroon ng langis pag pinaandar mo. Mas maganda pa rin yung may langis na siya bago mo paandarin kahit pa paano. Okay pa naman yung gasket ng black at saka sa ng side cover, kaya hindi ko muna papalitan or hindi ko muna gagamitan ng gasket maker. Okay pa naman siya at original yan, kaya maganda. Correction nga pala kung nabanggit ko na 10 yung tornilyo niya dito sa side cover. Hinilang ko, siyam lang pala. Bahagya nga pala nating higpitan sa pamamagitan ng impact wrench, pero wag nating higpitan ng todo para hindi masira yung thread. Gagamitan natin yan ng torque wrench at i-torque natin sila sa 18 foot-pounds para pantay yung higpit at hindi masira yung thread.
Sa paghigpit nga pala ng mga tornilyo gaya nito, mas maganda kung hindi mo siya bibiglain kung anong set ang gusto mo. Mas maganda dahan-dahan. Halimbawa gaya nito 18 foot-pounds, pwede nating umpisahan sa 14 foot-pounds pataas hanggang marating mo yung set na gusto mo o torque na gusto mo. Gaya nito is 18 foot-pounds. Dito naman sa transmission na gearbox, kaya hindi na nagamit yung gasket niya, napunit kasi nung pagtanggal, kaya ito gagamitan na natin ng gasket maker para hindi siya magtagas. Nilalagyan ko rin pala yung pinaka casing nya para pareho sila merong gasket maker, at masisiguro natin na wala silang dahilan para magtagas. Dahan-dahan na rin natin ibalik yung kanyang mga granahe. Siguraduhin lang natin na may mga washer yung pagitan. Kung ano yung mga tinanggal mo, dapat may balik din, kasi meron dyan yung may mga washer. Kaya yung granahe na yan, ano,
mga washer yan sila sa pagitan, kaya dapat may balik din yun. May kahirapan yung pagbabalik nito, itong transmission gear, dahil tatlo yung dapat mong may align, at ang pinakamahirap dyan yung nandito sa may palabas na sigunyal. Merong granahe dyan na gumagalaw at tumatama sa kanal ng sigunyal, kaya dapat mas magandang gawin dito is i-upright position mo siya para umalign yung granahe na yun. Tignan nyo mamaya yung gagawin ko. Eto, ganito ang gawin nyo para yung granahe na loose dito sa may transmission side ma-shoot dito sa sigunyal, kasi tumatama siya sa pinakakanto, yung kanal ng sigunyal na crankshaft. Ito ay binalik ko na rin yung pinaka-cambio niya para matesting natin kung ayos ba. Gaya ng torque sa nauna nating side cover, ganun din ang torque specs na nilalagay ko or gagamitin ko dito sa kanyang gearbox. 18 foot-pounds lang.
Isunod na rin natin ikabit ng flywheel assembly. Higpitan natin ng flywheel nut nang sa ganoon hindi siya matanggal during high RPM. Isunod na rin natin kabit ang kanyang blower fan cover.
Tanggalin natin kanyang start recoil dahil mamaya kailangan nating i-adjust ang kanyang birahan. Diretso pataas. Ito kasi nasa gilid. Pag nasa bangka na to, hindi natin mabibira ng patagilid. Kailangan to diretso pataas. Tatanggalin ko rin to kasi kailangan kung iikot mamaya yung kanyang sigunyal para sa pagkakabit ko ng barbula at saka ng rocker arm para makuha ko yung tamang adjustment. Mas madali kasi na iikot kaysa gagamit ka ng start recoil. Ikabit na rin natin ang kanyang cylinder head. Ginamitan ko nga pala ito ng gasket maker para mas madikit yung gasket at hindi basta-basta sumingaw.
Higpitan natin ng bahagya ang kanyang cylinder head stud. Pero mamaya gagamitan pa rin natin ito ng torque wrench para ma-tension natin o mahigpitan ang kanyang cylinder head stud ng tama at equal. Higpitan na natin ng cylinder head stud hanggang 27 foot-pounds. Ibalik na rin natin ang kanyang valve train. Ibalik natin ang lash cap na nakalagay sa valve stem. At siguraduhin natin na nasa top dead center ang piston. Doon natin i-set yung kanyang valve clearance.
iset na natin ang valve clearance sa 10,000. Ginagamitan ko pala ito ng filler gauge na sa ganun pantay yung pag-a-set ko. Pwede rin naman nating manumanuhin to, yung tinatawag na feeling gauge or yung pakiramdaman na lang, tansyahan. Pwede rin naman yun, wala namang problema. Pero sa makinang to ngayon, ginagamitan ko siya ng filler gauge. Lagyan na rin natin ng langis ang kanyang crankcase. Dito nga pala pinapadaan sa cylinder head nang sa ganun malangisan na rin ang kanyang valve train. 1 litro nga lang ang capacity ng kanyang crankcase. Pwede rin naman hanggang 1.1 to 1.2 siguro, pero okay na tong 1 litro. Pagkatapos nating ilagay ang langis, pwede na natin takpan. Ibalik na natin ang kanyang valve cover.
Nagpalit nga rin pala ako ng stainless na bolt para hindi na rin kalawangin. Ibalik na rin natin ang kanyang start recoil. Kung mapapansin nyo, nakatutok na pataas ang birahan para pabor na to pag nasa bangka na. And at the same time, nagpalit na rin ako ng mga stainless na bolt para iwas kalawang na rin. Ang size nga pala ng bolt na ginamit ko dito is M6 at ang haba niya is 12 mm lang. Ibalik na rin natin ang kanyang karburador. Pagkatapos ko nga palang may kabit ang kanyang karburador, kinabitan ko siya ng hiritan. Stainless din yun na rod. Galing sa welding rod, tinanggal ko, stainless welding rod, 2.5 mm. And at the same time, ginawa ko na rin siya ng stainless na spring para sa kanyang hiritan. Tinatanggal ko nga pala ang kalawanging stud ng tambucho dahil plano ko itong palitan ng stainless steel. Ang size ng stainless steel na bolt na ipapalit ko ay 22 mm ang haba at M8 naman ang size ng kanyang diameter.
Tapos na natin ikabit ang kanyang tambutso, kaya lagyan na rin natin ng langis ang kanyang transmission na gearbox. Ang sukat nga pala ng nailagay ko na langis dito is around 600 to 700 ml. Ginamit ko pa yung langis ko na malinis kasi nagsettle naman ako ano man ang sediments na meron doon sa langis. Tinignan ko maigi, ito malinaw pa naman. Sayang naman kasi pag itatapon na lang, kaya ginamit ko na lang ulit.